campaigning ng alyansa na itong alkansya, lagi po kasama dito si Pangulong Bongbong Marcos Alkansya. na dapat hindi naman siya nagsasama dito. Gusto ni Marcos matalo lahat ng kandidato na senador. Ibig sabihin nun. Yung pala yun kung buti na sabi nyo kung alam na po natin. Para alam nila na galit na po ang taong bayan. Yes. Na dapat trabahuin nila ang dapat na trabaho nila, hindi po dito sa nag-aaksaya lamang tayo sa panahon at sa oras natin at na lilihis na ang tamang daan na dapat tahakin ng ating bayan. Okay, mag-ingay tayo. Galit na ang taong bayan. Actually, lahat ng mga Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is February 20, araw ng Thursday o Webes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod ay lubos na nagpapasalamat sa mga tumututok tumatambay dito. Isang like at share naman dyan mga kayon. Sa ganun magkaroon naman tayo ng engagement sa YouTube. Maraming salamat sa isang attendance check po muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung eksaktong location ng bahay nyo. Kung saan yung eksaktong location nyo. Wag yung parte ng bahay nyo. May nabasa pa ako dyan, watching from Jupiter. Akala mo may internet pala doon? Meron palang nakatira doon. Hindi, ito na. Isang like and share mga kayon. Kung ano yung ano ba to? Kung ano yung wala tuloy ako. Kung ano yung suporta ang pinapakita natin kay BP Inday Sara. Sana ganoon din yung ibigay yung suporta sa mga tulad namin na political vlogger, na mga DDS vlogger na hindi na sumasayaw sa gitna, hindi sumasayaw sa linya at hindi na namamangka sa dalawang ilog. I stand for what I believe. I will stand for what I am truly am. Di ba? Kasi talagang ito lang talaga Wala na akong ibang nakikita. Duterte lang talaga yung magpaparaos sa atin at magbibigay ng malaking ginhawa. 10 ng mga kasama niya sa PDP laban. Imagine niyo, no? Mamaya na yan. Mamaya na yan. Baka maubusan tayo ng kwento. Umpisahan na natin to. Umpisahan na natin mga kayon. Update doon sa kaso na sinampa nila ni Congressman Ungab. Pati na rin yung sinasabi na tayong magkaisa. Bosesa na natin dahil ginigipit na talaga ngayon si BP Inday Sara. Kumakarera na di ba? Kinakarera na. Pilit ng dinidikdik yung Senado na umpisahan na yung impeachment, no? Bagamat ang huling balita natin kaya Senate President na wala talagang naninindigan siya na hindi talaga magpupursu at sa junto pa. Panoorin natin to mga kayon. Issue ng bayan natin pag-usapan. Isang like and share at subscribe naman kayo dyan. Kong, ano po ba ang update dito sa inyong pinetition sa Supreme Court patungkol dito sa ating budget? Ano po ba ang kasi inaantay na ho ng taong bayan, makulong itong mga animal nating mga congressman Ano po ba ang update po dyan? Ang latest Tado ka, banat bay, muntik ka mabuga yung kape ko po dyan ay nag-file kami ng motion. Congressman Para sa Alvarez pala to. issue, preventive suspension laban po kay Martin Romualdez, Zaldico, Manix Dalipe at saka si Stella Kimbo. Ito naman po Yan! ay Stella. may power po ang ombudsman dito in the exercise of their administrative function, no? Yung sa administrative case po ay kailangan po ng preventive suspension upang sa ganun maiwasan po yung ma-influensyahan yung mga witnesses at saka matamper yung mga ebidensya. Kung ang tanong ko dyan, di ba, ano naman na po? Matatapos na Tapos na po ang, actually, tapos na nga dapat ang 19 Congress. Congress. Bakit nyo pa ginawa po yan? Ano po ba maging epekto niyan? Kung sakasakaling magdesisyon ng ombudsman? Ang epekto niyan ay ma-issuean sila ng preventive suspension. At siyempre, pagka suspendido ka, hindi ka po pwedeng pumunta sa opisina. Ito po si Congressman Kimbo ay tumatakbo bilang mayor sa
Marikina. Kung halimbawa po maglabas po ang ombudsman ng ruling, maapektuhan po kaya yung kanyang pagtakbo o kung halimbawa siya ay Mayor mananalo? pala tinatakbo niyan. Hindi naman maapektuhan yung kanyang pagtakbo dahil kung suspendido siya, hindi mas lalong makakatulong nga sa kanya dahil hindi na niya kailangan pumunta ng opisina talaga. Master Judea. Kong, magandang gabi po sa inyo. Master Judea po. At salamat at muli tayo nagkita, Kong. But anyway, Kong. Magandang gabi po. Okay. Kong, ito kasi ang nangyayari sa ating bansa, no? Kapag may iniimbestigahan po, halimbawa, mga kapulisan, mga mabababang posisyon sa gobyerno, inaano po nila, sinususpinde, o ito naman mga pulis nire-relieve. So, dapat po ang mangyari dito ay ma-relieve din itong mga pinangalanan nyo po doon sa petition para patas po ang laban. Pero kung halimbawa po, hindi tayo katigan ng Korte Suprema, ano po yung plan B na gagawin natin dito? Yan. Dito po dahil ako naman, nag-file ako ng kaso doon sa ombudsman. So yung final natin doon, criminal case. Ngayon may kasama din yun na administrative case, no? Ngayon kung depende sa ombudsman yan, kung ano yung desisyon nila, kung mag-issue sila ng preventive suspension, kung paano yung nature ng suspension na issue nila. Okay. Barat, Decision meron ka pala pang ng additional ombudsman yan. Di ba po Grabe. nagbigay po ang Supreme Court ng 10 araw na sumagot po ang Komento. Kamara patungkol po doon sa inyong petition din na isa. May balita na po ba kayo dito? Ang pagkaalam ko yung nag-file sa Supreme Court ng petition si Congressman Ungab at saka Ungab. si Attorney Vic Vic Rodriguez. Rodriguez. Opo. Hindi po ako napasama doon. May update po kayong alam po doon patungkol doon sa pagsagot po ng Kamara po? So far, wala akong balita doon dahil hindi naman ako kasama doon sa council nila, no? Opo. Pagdating naman po dito, Congressman, sa i-final na petition ni VP Sara doon sa yung petition for TRO sa kanyang nalalapit na or napipintong impeachment complaint, meron po ba kayong update or kayo po ba ay involved din dito? Hindi pa ako involved doon. Nabalitaan ko na rin lang na na nag-file na ng petition si VP Sara sa Supreme Court. Pero bilang isang abogado po, kasi meron po kaming naririnig na itong Congress ay hindi po yata sumagot. Hindi ako sure, pero kung halimbawa ang Kongreso ay hindi sumagot doon sa Supreme Court na request na sila ay magpaliwanag, ano po ba yung susunod na hakbang? Ano po kayang mangyayari? Ang po pwedeng mangyari dyan ma-issuean sila ng default order ng Supreme Court. Default order, tapos ano po mangyayari pagkatapos nun? Ang mangyayari dyan, di ka na pwede magpresenta ng ebidensya mo. So hindi ka na magpipresenta ng ebidensya, magkakaroon na po ba yan ng oral argument between si Congressman Ungab and Attorney Vic and itong ating mga Supreme Court Justice? Pwede po yan. Pwede rin magdesisyon ng Supreme Court based on the evidence presented ng petitioner. So hindi niyo po alam, wala po kayong idea whether sumagot po ang Congress or not? Wala akong idea dahil Parang hindi pa. andito Parang na hindi ako sa pa. probinsya bay. Ano po bang tinatakbuhan niyo po ngayon, Congressman? Kayo po ba yung tumatakbo ko? Vice Governor, Governor? Hindi, Vice Governor ang tinakbuhan ko dahil nga nag-last term ako sa Kongreso. Pangatlo na. At kamusta naman po ang Pangatlo temperatura ba? ng politika dyan sa inyong probinsya ng Davao del Norte? Mukhang okay lang naman dahil historically hindi naman yung mainit yung labanan dito. Wala akong violence na nangyayari dito so far sa awa ng Diyos. May po dyan, parang nag-proclamation na rally po dyan, yung alyansa, at parang ang sinasabi po nila, malakas ang suporta sa kanila dyan sa Mindanao, lalo-lalo niya sa Davao.
tanong ko po sa inyo, bilang kayo ay taga dyan mismo, ito bang mga taga Davao, taga Mindanao, puro pa rin ang pagsuporta sa mga Duterte or nandun sa kabila? Kung basihan natin yung nangyaring proclamation rally nila dito sa Davao del Norte, Apo. na ginanap nung makailan lang, isang araw yata, mukhang malakas nga siguro dahil nilangaw walang nagpunta. kahit na sinabi nila mamimigay ng tig 1,000, walang nagpuntahan. Doon pa lang makikita mo na ang simpatya nandoon pa rin sa mga Duterte. Okay. At, Jay, meron kang tatanong? Kong, ito tanong ko lang kasi halos lahat to ng ma-interview ng mga congressman, yung mga young guns, lagi ho nilang sinasabi na ito po daw ay isang diversional tactic nyo lamang daw ni Attorney Vic. Ano hong masasabi nyo doon? Alam mo, siguro kailangan pa nila mag-aral pa ng mabuti. Dahil nga, para sabihin mong diversionary tactic, ibig sabihin, ayaw nilang sagutin yung mga issues na nilabas. Madaling sabihin yung diversionary. Bakit hindi sagutin isa-isa yung mga accusations, yung mga issues na ginawa namin? Sagutin yun. Para matapos na, no? Mo, diversionary. Kasi pwede ko rin sabihin, diversionary yung ginawa nila na mag-file ng impeachment case against Vice President Sara. Dahil nga nauna yung issue na pumutok kung saan binaaboy nila yung budget ng 2025. Nauna yun. Bago yung may tuloy yung impeachment. Dahil sila sa kanila mismo nanggaling ang pag-amin na talagang may mga blanco. Paano nagkaroon ng kumpleto? May mga amount, dinagdag nila 241 billion pesos. Patungkol Thank naman you, dito sa Kong, patungkol naman dyan sa nagdaang proclamation rally ng PDP, napakalaking issue para sa mainstream media ngayon at sa kabilang partido, yung pagbibiro or pagbabanggit ni Pangulong Duterte dyan sa yung papatay daw siya ng 15 senador or senatoriable o senador, di natin alam kung ano. Masyadong sineryoso yan ng kabilang kampo. Ano pong masasabi nyo doon? May mga nagsampa pa po ng demanda patungkol dyan. Nandun naman ako nung nangyari yung proclamation rally sa Club Filipino yata yun, di ba? Apo. Oo. Wala naman ako nadinig na papatay siya ng 15 katao. Ang narinig ko, papatay siya ng 15 na lamok. So sa tingin ninyo itong mga ginagawa ng kabilang kampo, kasi ultimong pagbibiro ni Pangulong Duterte pinalalaki na nila. Tapos hindi ba nakakahiya bilang isang alagad ng batas na pati yung joke magsasampa kayo ng demanda? Halatang natataranta na sila. At alam mo, pagka ganyan, di ba yung mga buang, pag wala nang masabi, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Palagay ko nga, nabubuang na yung mga gagong yun. Kasi talagang mainit ang sagutan ngayon, ang palitan ng mga salita at kitang-kita talaga naman natin na ang PDP laban mukhang na-challenge sila, kasi pinamamadali po actually ng Makabayan Black at ng isang senador yung impeachment hearing ni VP Sara. Sa tingin niyo po ba, Congressman Alvarez, nararamdaman po kaya nila na malakas yung ating mga kandidato kaya ayaw na nilang patawirin ng 20th Congress? Alam mo, sa totoo lang, yung ginawa nilang pag-impeach kay VP Sara, parang pinahamak nila yung kandidato nila ng Senado. Kasi ngayon, ang simpatya
Huwag silang iboto. Ganun ang ground. Kasi ako, nagkakampanya ako sa mga barangay. Ang usapan doon, vote straight Team PDP. Duterte. PDP laban. Ibig Yes. sabihin, patay na yung mga kandidato ni Marcos. Tapos ang laban. Okay. Kong, maliban po dito sa mga hate campaign or negative campaigning ng alyansa, na itong alkansya, lagi pong kasama dito si Pangulong Bongbong Marcos Alkansya. na dapat hindi naman siya nagsasama dito. Anong estratehiya kaya ito? Nakikita nyo dito? Ba't lagi siyang kasama at ginagamit niya yung hate campaigning or negative campaigning? Gusto ni Marcos matalo lahat ng kandidato niya senador. Ibig sabihin nun. Yung pala yun kung buti na sabi nyo kung alam na po natin. Kung may mga kaibigan din ako dyan sa tumatakbong senador, nasa kampo niya, abay, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Ayun. Congressman, paano po kung eto nga, maisampa nga po talaga itong kaso nila kaila Romualdez. Di ba, nung nakaraan lang halos parang ipamukha ho sa atin na ang sinisisi nila dito ay yung technical group nila. Paano po ba yun? Maano po ba natin yun? Alam naman ho natin na mga pangkaraniwang empleyado lamang ho yun ng government. Doon ako naaawa sa kanila. Ngayon, para sa akin lang naman bilang isang abogado, ganito, the best defense is always the truth. Just tell the truth. Yes. Yun ang pinaka-the best nun. Kung ilaglag kayo, hilahin nyo rin sila sa impyerno. Tama. Correct. Ayun. Hindi, tama naman yung sinabi ni Congressman Alvarez. Pagka nilaglag yung mga technical group na yan, kasi sila yung parang dinidiin, hilahin nyo rin sa impyerno. Sama-sama kayo doon, di ba? Hindi, yung sinasabi nila na taob na ang alkansya sa PDP laban. Ang laki kasi ng mga, ang ganda kasi, ang tibay kasi ng lineup ng PDP laban. Biri mo, andyan si Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Bongo, 'di ba? Kung sino-sino pa, si Limbo, 'di ba? Nandiyan dyan sila at talagang napakaganda ng programa. Yung plataforma nila. Tandaan nyo mga kayo na vote straight. Talagang aasenso tayo. Vote straight PDP laban. Kayang-kayang pataubin yan. Napakaganda ng lineup ng PDP. Diyos ko. Hindi po mag-apply ang sub judice dito. Kaya mag-ingay po tayo, dapat tayo i-discuss natin palagi so that the senators would know where do we stand on these issues, and so that they will know that the people are watching them and that the people would make them accountable in case they would rush in their judgment against the Vice President of the Republic of the Philippines. Araw-arawin natin yung diskusyon para alam ng tao po, alam nila kung ano ang proseso talaga, kung may basihan ba ito na i-continue, no? So that they will write the senators. They will make their voices known to the senators. Kabilang din po sa inyo pong kini-question po, attorney, kung nararapat ba na ipagpatuloy or kumbaga, kasi debate rin po kung pwede na bang umpisahan itong impeachment or sa June 1 na ba sa pagbabalik po nila or sa bagong set. Kabilang din ba ito sa maaring magkaroon ng paglilinaw sa desisyon ng Korte Suprema? Yes, probably, but I think in fairness to the Senate President, no, yung declaration niya na dapat if ever hindi kami makakuha ng PRO injunction, doon na sa next Senate ang magta-trial. Kasi nga tama siya, wala namang special session for an impeachment trial. Yeah, special sessions are only called for emergency legislative measures po. Hindi po as an impeachment court, because the Senate, essentially, its principal job is to pass laws, not to conduct trials. So kung magpatawag ito ng special session, ang purpose po niyan ay pagpapanday po ng batas, hindi po pagtatrial. Kasi pagtatrial, exception lang yun sa kanyang trabaho. In very rare instances, such as situation
yung mag-file ng impeachment complaint, hindi po yan sakop doon sa posibleng magsagawa ng special session. So in that regard, sa aking pananaw, tama po si Senate President Chis Escudero po. Opo, Attorney, kung hindi po mabigyan ng paglilinaw at kung mapababayaan lang po itong ganitong impeachment proceedings na kahit halimbawa pagpalagay natin may mga paglabag talaga kasi didesisyonan pa yun ng Korte Suprema. Kung hindi po ito maagapan, sir, at mabigyan ng kalinawan, anong nakikita nyo pong masamang epekto, President, nito sa hinaharap? Well, kung hindi ito mapigilan, no, it will lead to further division of our country, no? Imagine we will all be stuck in a legal zarzuela, in a political exercise, no, such as a trial in the Senate, instead of concentrating in making our country move forward, no? It will cause the division of the people. Lahat na lang tayo, araw-araw na lang Yes. didiskusyon kung guilty ba si Vice President Sara Duterte na dapat nga sanang pag-usapan yung national budget na minadjik po o minadjik, may mga blanco, yun sana ang dapat pag-usapan. Dito tayo sa mga akusasyon na wala namang basihanan. No, it is not a good sign for our country. It will only lead to further division, and it will probably lead to misunderstandings between our neighbors, no? So it does not bode well for the future of our country. Totoo yan. Alright, Totoo. sir, huli na lang bilang pong dekano ng isang magaling na law institution, ano kaya magiging role ng akademya at ng legal institutions sa paksang ito? Lalo pat pasunod-sunod kasi, sir, ang topic ng impeachment eh. Alam mo, hindi naman ito naaabot ng na topic ng ordinaryong mga kababayan pag hindi na ba nababalita. Ito, public, nationwide noise na talaga itong issue na ito na tuloy yung ating mga kababayan na pipilitan pag-aralan yung proseso sa impeachment. Yes. Sa amin naman in the academy, we will continue to discuss this so as to educate our people. Meron nga nagsasabi, hindi ba ito sub judice? Ang akin pong pananaw, hindi po sub judice ito kasi this is not strictly a judicial trial po. No, our senators should know where do we stand and what are our views on the matter, no? Kaya nga ang sabi nga ni Justice Leonen and US jurisprudence would provide that an impeachment proceeding is sui generis. It is a legal as well as a political process, no? It is not purely judicial and legal process, no? So therefore, the rules on sub judice, sa pananaw ko po, humble opinion ko po, pwede po akong magkamali, pero may US jurisprudence po nito, hindi po mag-apply ang sub judice dito. Kaya mag-ingay po tayo, dapat tayo i-discuss natin palagi so that the senators would know where do we stand on these issues, and so that they will know that the people are watching them and that the people would make them accountable in case they would rush in their judgment against the Vice President of the Republic of the Philippines. Attorney, pahabol ko lang po. Sapat na po at malinaw na po batay sa konstitusyon at doon sa mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Marami na rin po tayong experience mag-ingay sa impeachment trial po para mabigyan ng linaw ang lahat kung ano talaga ang tamang proseso sa impeachment po. Opo. So we should do that. SMNI should lead the discussion, and we should continue to dapat araw-arawin natin yung diskusyon para alam ng tao po, alam nila kung ano ang proseso talaga, kung may basihan ba ito na i-continue, no? So that they will write the senators. They will make their voices known to the senators and to their congressmen also, so that their voices can properly be heard. No, there is a saying, Vox Populi, Vox Dei. No, the voice of the people is the voice of God. The people now is the fabric, is the real source of sovereignty. It is the power of the people is the source of all authority. So, inaanyayahan natin yung ating madla na makisali po sa diskusyon at ipaalam natin kung ano yung ating minimithi sa ating mga
officials para alam nila na galit na po ang taong bayan. Yes. Na dapat trabahuin nila ang dapat na trabaho nila, hindi po dito sa nag-aaksaya lamang tayo sa panahon at sa oras natin at lilihis na ang tamang daan na dapat tahakin ng ating bayan. Okay, magingay tayo. Galit na ang taong bayan. Actually, lahat ng mga sumusuporta kay BP Inday Sara, ito na eh. Ito na talaga yung pagkakataon na ipakita natin dapat yung suporta na ibinibigay natin kay BP Inday Sara. Dahil sigurado ako, mula ngayong araw na to, hanggang susunod na buwan, didikdikin na nila ng didikdikin yan. Kasi gusto na nilang maiumpisahan yung impeachment trial kay BP. Talagang ano yan, lahat gagawin nila para hindi na umabot sa 20th Congress o sa June 2 yung simula ng impeachment trial. Gagawin nila lahat. Maniwala kayo. Gagawin nila lahat para masimulan ngayon. Kaya talagang lahat ng mga reklamo nilalatag na nila eh. Ganun na yun. As expected na to. Total, I'm sure, itong kampo ng mga Duterte, ina-expect na rin nila itong na ginatong klase na didikdikin nila yan para maumpisahan. Kasi maraming kakampi ng mga senator ngayon eh. Hati eh. Kaya nga, di ba, ang pinaka, natin, sa May 12, iboto natin straight yung PDP laban. Ilan yan? 10. 10 yan natatakbong senator. Pagka nanalo yung mga yan, sigurado, lusot si BP Inday Sara natin. Kaya kung gusto nyo suportahan si BP Inday Sara, straight natin yung PDP laban. Di ba? Suportahan nyo rin ng Joe Malone TV. Nang sa ganun, makaraos na tayo. Makakuha na tayo ng magandang ginhawa dito sa Pilipinas. Wala naman iba eh. Di ba? Kita nyo nga, kita nyo yung sitwasyon Ewan ko ba? Eto mga to, to tell you honestly, tayo marami na. Okay, that's fine. Marami na tayo. Marami na tayong naniniwala kay BP Inday Sara. Marami na tayong naniniwala kay Duterte. Marami na tayong naniniwala sa PDP laban. Kaya lang, mas marami pa rin yung walang pakialam. Mas marami pa yung ayaw mangialam. Mas marami pa yung nag-iisip, naninimbang, mas marami pa rin sila. So, hindi pa sila gising, hindi pa sila tulog. Tingnan nyo naman tingnan nyo kung gaano kawalang ya, di ba? Kung gaano kawalang ya, yung ginawa nila sa budget, di ba? Okay, ginawa sa budget. May mga blanco, that's true. Nilagyan yung mga blanco, that's true, di ba? Anong nila? Ang paliwanag nila, wala, di ba? Yung iba, sinasabi, merong blanco. Yung iba, sinasabi, wala. So talagang ginugulo nila. Talagang sinasadya nila na hindi makakuha tayo ng konkretong sagot kung meron man o wala. So parang kayo naglalaro kayo na meron o wala eh. So birihin mo, ganun harap-harapan gaguhan. Ganun harap-harapan tolonggesan. Di ba? Ganun kalupit yung ginagawa nila to the point na ang tagal umaksyon. Di ba? Obvious na nga eh. Di ba? Obvious na. Talagang ang may susi talaga rito, Supreme Court saka Ombudsman. Sila nasa kanila ngayon ng ang call, 'di ba? Na sana aksyonan na nila 'yan at na malaman magkaalaman na kung ano ba talaga ang kakahantungan ng mga kaso na isinampa nila Congressman Alvarez, nila Attorney Vic sa kanila Congressman na Ungab. Nang sa ganoon malaman natin kung ano talagang desisyon nila at kung kanino sila papanig. Kasi 'di ba? Obvious naman eh. Harapan panggagago nga, di ba? Sinasabi nga na ito yung scandalous na budget, pinaka-corrupt na budget. At according pa kay Attorney Vic Rodriguez na 65% ng budget ng 2025 nailabas na, naibigay ng DBM. Naibigay na ng DBM. Ibig sabihin, alabas na. Nagagamit na nila at karamihan doon ginamit doon sa unappropriate program. Patay, di ba? Patay na. Ganun kalupit. Harap-harapan para ka ninakawan ng lollipop. Pero naniniwala ako na itong mga taga-Alcansya, kayang pataubin to ng PDP laban straight. Lalong-lalo na marami tayong nagmamahal kay VP Inday Sara, marami tayong nagmamahal sa Duterte. Sigurado taob yan sa PDP laban. Yung Alcansya na yan. Diba? Mga kayon, straight PDP laban. Pag-isipan nyo. Pero ako, di ba? Sa base sa mga observation natin, base sa lahat ng mga video na pinapakita natin, di ba? Ang dami nilang diversional na tactics na tinatapal sa kampo sa laban sa mga Duterte pero patuloy pa rin
naninindigan ang taong bayan na talagang dapat natin suportahan at ibigay ang buong pagmamahal sa mga Duterte dahil ito lang ang tunay na pag-asa. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.